Sa day 2 ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang sa mga inilatag ng prosekusyon, ang memo ni nooy PNP Chief Bato de la Rosa ukol sa Oplan Double Barrel at umano'y patagong reward system sa kada mapapatay na high-value target. Mula sa The Hague, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, nagpapatuloy ngayong ikalawang araw o session day ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court ang submission on merit ng prosekusyon. Sumentro ito sa counts 2 at 3 ng kasong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong araw ay pinresenta ng prosekusyon ang basehan kung bakit dapat malitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Count 2 at 3 na reklamong crimes against humanity of murder at attempted murder. Sa Count 2, sakop nito ang 5 insidente ng pagpatay nung panahong nakaupo na sa Malacanang si Duterte mula July 2016 hanggang July 2017. Tinukoy ng prosekusyon ang memo ni nooy PNP Chief Bato de la Rosa na Oplan Double Barrel para in-neutralize ang mga kriminal na ayon sa isang witness ay nangangahulugang patayin. Ang 14 na biktima ang mga tinawag na high-value targets dahil sa pagkakasangkot umano sa drug manufacturing o mga drug syndicates. Naroon daw sila sa isang listahan na tinawag na PRRD o Duterte List at marami raw sa listahan na patay. This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. And Mr. Duterte publicly paraded this PRRD list on multiple occasions. Sabi ng prosekusyon, may patagong reward system o pabuya para sa mga pulis sa kada mapapatay nilang high-value target. Kasama raw nito ang pangako ni Duterte na poproteksyonan niya ang mga pulis at militar na magsasagawa ng mga pagpatay. So that was Mr. Duterte's message to the military and to the police. Kill, whether or not your target pulls a gun, and I will protect you. And Your Honours, as we will now hear during the same speech, in case there was any doubt, Mr. Duterte made it very clear that this promise of protection related not only to lawful killings. For as long as there is that power to pardon sa Konstitusyon, yan ang weapon ko against crime. Magmasakir kayo ng 100, 100 din kayo, edi pardon lahat Restored to full political and civil rights, plus a promotion to both. Kasama sa mga pinaslang sina Rolando Espinoso Sr. at Raul Yap na pinatay habang nasa kustudiyan ng Leyte sa Provincial Jail sa Baybay City, Leyte. Problema niya ay yung mayor ng Albuera. Mabuti, nakaabot siya doon kay Bato na pinahanap ko, shot on sight, parang aso. Mr. Duterte had him tracked down like a dog. Rolando Espinosa was murdered while in detention in Leyte Provincial Jail, together with another man, Raul Yap. According to the PNP's official narrative of this incident, there was a shootout between Espinosa and Yap, and officers who attempted to serve search warrants on them while in prison. By contrast, the evidence demonstrates, as set out in paragraphs 107 to 110 of our brief, that these men were murdered in their prison cells in a coordinated operation involving various state agents. CCTV was disabled, guns were planted in their cells, rewards were paid. Both Mr. Espinosa and Mr. Yap were included in the PRRD list. Pero hindi lamang high-value targets ang pinaslang.
Marami rin daw sa mga lower-level criminals sa tinawag na barangay clearance operations. Sa ilalim ito ng Count 3 kung saan 43 ang na-murder at 3 ang attempted murder sa pagitan ng July 2016 at September 2018. Ang nakababahala, meron ditong mga bata gaya ni Kian de los Santos at 2 iba pa. A 17-year-old child named Kian de los Santos was murdered in Caloocan. The police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. Another victim blamed for his death. As set out in our brief, paragraph 133, this account is contradicted by CCTV footage showing police dragging the child across the ground, and other evidence shows that after pleading for his life, he was shot twice in the head. And the next slide is a graphic image, Your Honours. In the course of these incidents, which occurred during 2018, on 2 separate occasions, the police detained a child aged around 14 or 15 years old. On each occasion, the police wrapped the child's head in packing tape so no one could hear them scream, and then strangled the child to death with wire. It's difficult to imagine a more terrifying end to 2 lives that had barely even begun. And these murdered children were then sold to funeral homes, who profited from their bodies. Mel, mula sa court gallery kung saan tayo nakaupo ay nakita natin ang ilang mga kaanak ng mga biktima at nakita nga natin na sila ay naluha habang binabasa yung mga ebidensya. Kabilang sa mga nakita natin si Leory Pasco na namatayan ng 2 anak at si Shira Escudero na namatayan ng kapatid. Samantala, isinumitan naman ngayong araw ng defense panel ang isang request to waive rights para di na raw umattend si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng review of detention sa Biyernes. Isinumiti rin ang ilang liham na pirmado ni Duterte kung saan sinabi niya na ipinaalam sa kanya ng mga abogado niya ang consequences kung di siya dadalo sa pagdinig. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Media Center ng International Criminal Court. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. May reminder sa fans si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes ngayong talamak ang fake news at maling paggamit ng artificial intelligence o AI. Pati kasi siya na biktima nito. Makichika kay Nelson Canlas. Maging mapanuri at mag-ingat sa fake news. Yan ang paalala ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nang kumalat ang isang post tungkol sa politika na iniuugnay sa kanya. Sabi ni Dingdong, huwag magpadala sa misinformation at disinformation. Yun na, kung ano yun, I just clarified it. So, it is what it is. Okay, yun na yun. Sa sidelights ng induction at recognition ceremony sa mga bagong opisyal ng SPEED o ng Society of Philippine Entertainment Editors, ikinuwento ni Dingdong na hindi lang fake news ang issue ngayon, kundi ang maling paggamit ng artificial intelligence o AI. Mas malala pa doon, marami nagpapadala sa akin ng mga fake na, na mga galing Facebook na nagbebenta ng produkto gamit na mukha namin. So tinatanong ako, legit ba to? Kasi kung pinanood mo, para talagang kami yung nagsasalita, kami yung nasa video. So talagang nakakatakot. Samantala, tutok man sa upcoming anniversary ng Family Feud at GMA Prime and Netflix series na The Master Cutter. Ever supportive father si Dingdong nang mag-fanboy ang kanyang bunso na si Sixto at ma-meet si Kapuso comedy genius Michael V kamakailan. Alam mo, matagal na niyang sinasabi sa akin na I want to meet him, si Michael V, kasi pinapanood namin yung mga videos niya eh. Sabi niya, I only know 3 Michaels, si Michael Schumacher, Michael Jordan, and Michael V. Sabi, wow! Sabi ko. So, kwento ko nga kay Kuya Bito yun na kung may pagkakataon, baka pwede kong ipa-meet sila kasi yung request talaga sa akin ni Sixto yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso.
Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naalarmang magbabarkada mula Quezon City habang nagbabakasyon sila sa Taiwan, ang dalang power bank ng isa sa kanila, bigla na lang sumabog. Ang barkada ni Sheka bumiyahe kamakailan sa Taiwan. Pero sa unang gabi raw ng kanilang bakasyon, sila'y nabulabog. Habang sila raw kasi natutulog ang sinacharge na power bank ni Sheka, bigla na lang sumabog. Nagulat ako, pati yung friend ko. Ang una po naming ginawa, pinatay po ng kumot yung apoy. Nag-alarm na po yung fire alarm. So, pinababa po kaming lahat sa buong hotel. May mga dumating na pong mga fire truck, pati mga bumbero. Agad naman daw na naapula ang apoy. Pero pinagbayad daw sila ng 10,000 pesos para sa danyos. Ayon naman sa kanilang pagsisiyasat, may depekto raw ang nabiling power bank ni Sheka, kaya mabilis itong nag-overheat at sumabog. Agad daw silang nakipag-ugnayan sa manufacturer ng power bank at nangako raw ito na magbibigay ng refund. Pasalamat naman si Sheka na sa kabila ng nangyaring aberya, ligtas daw sila at may energy pa para ituloy ang kanilang gala. Tinuloy pa rin po namin yung trip namin kasi parang ayoko kasi na dahil lang dun sa nangyari, maapektuhan yung buong trip namin. Naging masaya pa rin naman yung trip. Karamihan sa ating mga power bank gumagamit ng lithium-ion batteries. Ang capacity nito sinusukat na milliampere hour o watt hour. Mas malaki ang milliampere hour, mas maraming charge. Pero dahil sensitibo ang mga lithium batteries sa mataas na temperatura, kapag naiiwan ang mga power bank sa mainit na lugar, maaari itong masira, mag-overheat, o di kaya'y sumabog. Kaya karamihan sa mga airlines, nililimitahan ng mga power bank na maaaring dalhin sa loob ng aircraft. Ayon sa CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines, mga power bank lamang na may 100 hanggang 160 watt-hour capacity lang ang pwedeng dalhin. Para iwas disgrasya, dapat maging maingat sa pagpili at pagbili nito. Dapat bumili tayo sa mga reputable brands and authorized sellers. Marami kasing mga counterfeit na products sa market and they're very prone to overheating. Let's check for safety certifications. CE, CC, or CCC, FCC, iwasan natin yung mga unrealistic capacity claims. Sinasabi nila na 50,000 milliampere hour yung capacity pero sobrang liit, tsaka sobrang mura. So yun, red flag na yun. Pero may ideya ba kayo kung kailan ito na-invento? Kuya Kim, ano na? Dekada 90 pa lang, may mga portable battery packs na para sa mga laptop at gadgets. Pero mabibigat pa ito at hindi yung nakasanayan nating USB style. Noong early 2000s naman, nagsimula ng mga ilang tech companies nang gumawa ng mas maliliit na portable chargers gamit ang AA batteries at control circuit. Ang first commercial power bank brands at products naman, sinimulang ibenta mula 2004 hanggang 2006. Kasabay naman ang pagdami ng mga smartphones, ang siya namang pagsikat ng mga modernong power banks. Kalaunan, lumabas na mga power banks na may mas mataas na capacity, fast charging, at mas slim o mas maliit na disenyo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kasado na ang inaabangang rematch ng dalawang mga boxing legend na sina Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa Setyembre. Nakatutok si Dano Tingkungko. Binansagang fight of the century ang pagtatapat ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. noong 2015, kung saan tinalo ni Mayweather si Pacquiao via unanimous decision. Kanina, mahigit 10 taon matapos ang labang yan, may inanunsyo si Pacquiao sa handover ceremony ng kanyang memorabilia sa National Sports Museum. Muli sila maghaharap ni Mayweather sa The Sphere sa Las Vegas sa September 19. Matagal naman ako gustong mag-rematch but siya lang naman ang inihintay natin. It's a good thing na nag-come up siya from retirement. It just happened lang siguro na may namagitan at nagkasundo ang both sides. Matagal kasi kung walang middleman. Ang una nilang laban matapos ang isang dekada, hindi anya exhibition fight, kundi recorded na laban, na kung ikapapanalo niya, bubura sa 0 defeat record ni Mayweather. Siguro, nabibingi siya sa yung mga panawagan ng mga fans na dapat may rematch, and then also he's always claiming that he is a greatest of all time. Ang tanong ko naman is,
in which part, hindi lang 15 boxers ang nag-retire na undefeated. I'm not raising my own share, but at least ako, I can claim na first 8 different weight division, 4 different decades. At least makaklaim ako ng ganon. Maglalaan si Pacquiao ng 4 na buwang training para sa laban nila ni Mayweather. Pero bago yan, may exhibition fight muna sila ni former junior welterweight world champion Ruslan Provodnikov sa Las Vegas din sa April 18. Ikalawang laban na niya ito mula na magretiro sa boxing noong 2024 kasunod ng laban nila ni WBC welterweight champion Mario Barrios noong July 2025 na nauwi sa draw. May reaksyon din siya sa pag-akyat ni Pinay tennis star Alex Ayala sa number 31 sa world ranking ng Women's Tennis Association. I'm so proud of her na talagang yung dala-dala yung flag ng Pilipinas. Kailangan natin marami pang ganon. Focus lang sa goal natin. Marami pang mga Pilipino sana ang magbigay ng karangalan sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Dan Natingkong nakatutok 24 oras. Arestado sa Quezon City ang lalaking nagtangkang saksakin ang kanyang nakaalitang kumpare. Huli rin ang kanyang live-in partner na naglabas ng baril at napag-alamang isa palang pulis. Nahuli kamyan at aking eksklusibong tinutukan. Naglayuan ang mga tao sa paligid ng isang talipapa sa Quezon City nang bumaba sa kanyang motorsiklo ang isang lalaki. Kasunod niya, ang angkas na babaeng tila may kinukuha sa kanyang sling bag. Sa hiwalay nakuha ng CCTV, makikita ang rider na naglabas na ng patalim at hinabol ang isang lalaking nakaputi. Hindi sila nagpang-abot, pero mabilis na naitawag sa QCPD ang insidente kaya nadakip ang lalaking may dalang patalim. Hinuli rin ang babaeng live-in partner pala ng lalaki at isang pulis. Ayon kay alias John na siyang complainant at ang lalaking hinabol ng saksak, kumpare niya ang suspect. Lumala daw ang kanilang iringan na nag-ugat lang sa simpleng tampuhan nang hiyain at paringgan na siya sa social media ng kumpare niya. Magtrabaho daw po ako, ganito, para raw maano ko raw yung mga anak ko, matikman daw ng mga anak ko yung mga pawis ko, ganito. Tapos magugas na lang daw ako ng pinggan. Ang sakit po sa kalooban ko dahil wag mo ko pagsalitaan ng ganun, hindi mo naman ako pinapakain eh. Gusto na raw niya talagang kausapin ng kumpare, pero nauna lang ang hindi nila sinasadyang pagkikita sa talipapa ng Barangay Damayan. Nakita ko po, biglang bumulagbag po sila ng parada. Tapos biglang bumunot po agad itong ng panaksak itong lalaki na ito. Itong babae naman po bigla po bumunot ng baril. Ngayon po nakakuha po ako ng maliit na boto. Saka lang po siya tumigil. Nasa kustodiya na ng QCPD ang mga suspect na isinailalim na sa inquest. Nasa pangangalaga na rin ng pulisya ang baril ng inireklamong policewoman. Patuloy namin sinisikap na makuha ang kanilang panig. Ang QCPD naman, hindi na raw muna magsasalita ukol sa kaso pero nangakong magiging patas sa kaso. Ito nung talagang lalaki na ito, mahilig po talagang mag-post na mag-post. Bala ko sana mabigyan lang talaga ng leksyon para malaman niya ang tama at mali. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa defense team ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa paghahanda at pagpapakita ng kumpiyansa sa confirmation of charges sa ICC. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kanyang pagdalaw sa mga binagyo sa Iligan, tinanong si Vice President Sara Duterte kaugnay ng gumugulo na confirmation of charges ng International Criminal Court o ICC laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anya, ilang clips pa lang ang napanood niya online. Bagong hearing ay gusto niya sanang makausap ang ama pero hindi umano siya pinayagang dumalaw. Nagpapasalamat ako kay Attorney Kaufman at sa buong legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa ICC, sa kanilang paghahanda at sa pagpapakita nila ng confidence, kumpiyansa na walang ebidensya na nagpapatunay na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sinasabing krimen. May payo naman siya kina Senators Bato de la Rosa at Bongo na iprinisenta ng prosekusyon bilang co-perpetrators sa Duterte drug war. Ang pinaka
magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Tinawag naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na selective justice ang ginagawa ng ICC. Tanong ni Duterte, crime against humanity na pala ang pagsugpo sa kriminalidad sa sariling bayan. Kahit anya magpatuloy ang confirmation of charges, sa Pilipinas na nananatiling malinaw na ang soberenya ay hindi na kailangan ng confirmation. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Lusot na sa komite ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill kung saan babawalan ang magkakaanak na sabay tatakbo sa national o sa local position. Hanggang second degree of consanguinity at affinity ang babawalang magsabay base sa kahulugan ng political dynasty ng ipinasa sa committee report. Ibig sabihin, bawal sa isang kandidato na may kasabay siyang tatakbong mga magulang at kapatid, pati asawa o live-in partner, anumang kasarian, basta nagsasama sa isang bubong at nagpapakilala bilang couple, pati mga anak, legal man o hindi, kabilang ang ampon. Sa national position o sa local position, sa loob ng parehong probinsya, distrito o lungsod sila bawal. Pero pwede kung hiwalay sa national at local. 12 senador na miyembro ng komite ang pumirma sa committee report, kabilang ang may mga kaanak sa politika. Isinalang na rin sa plenaryo ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill. Aminado si Jasmine Curtis Smith na ipinagluluksa pa rin niya ang pagpanaw kamakailan ng kanyang ama. Pero malaking tulong para malihis ang kanyang atensyon ang pagiging busy sa trabaho gaya ng pagsabak sa new season ng Stars on the Floor. Makichika kay Nelson Canda. I think napakahirap mawalay sa pamilya, lalo na pag may pinagdadaanan ka. Still grieving but healing si Jasmine Curtis Smith sa pagpanaw ng kanyang amang si James nitong Enero. Kababalik lang ni Jasmine mula Australia at patuloy ang kanyang pagdadalamhati, lalo na sa mga oras na nararamdaman niyang mag-isa siya. Kahit pareho silang nasa Pilipinas ng kanyang ate na si It's Showtime host Ann Curtis. Siyempre, hiwalay pa rin kami ng tinitirhan, inuuyan. So, pagka kailangan namin yung isa't isa, medyo may struggle din to reach each other because magkaiba kami ng oras sa trabaho. So, I miss my family. I miss being with my mom. Sorry, niyak ako. Yeah, I think mahirap lang na hindi mo sila kasama. Lalo na pag pagod ka, pagka kailangan mo lang ng tao makikinig sa'yo, mahirap na hindi mo sila kasama. Umuwi raw sa Pilipinas ang isa nilang kapatid to spend time with her. Mas dinagdagan din daw ni Jasmine ang kanyang komunikasyon sa iba pang family members. Bumabawi kami sa mga ganong sandali siguro na maghanap na lang ng paraan if merong makakadalaw sa isa't isa or meron bang ilang araw na pwede akong bumisita sa kanila kasi I think pagka naranasan mo na yung loss or yung pagkawala ng isang taong mahal mo sa buhay, mas lalo mong gustong effortan yung mga taong nandyan pa at mas lalo mong gustong sulitin yung oras na meron ka with them. Malaking bagay daw ang trabaho para sa kanya ngayon para lang malihis ang focus niya mula sa matinding pinagdadaanan. Gagawin ni Jasmine ang stage play na Endo kung saan first time niyang makakasama si Kapuso leading man Royce Cabrera. Inanunsyo na rin ang inclusion niya bilang celebrity dance star sa season 2 ng Stars on the Floor. May ilang bagay naman that Jasmine finds entertaining ngayon. Game niyang pinag-usapan ang naging topic online sa umano'y facial plastic surgery niya. I have nothing against it, but I've never done it. I've never done plastic surgery, especially around my eyes. Guys, oh my God, okay, I love my eyes. Actually, if anything, yan yata yung paborito kong feature sa mukha ko. So, di ko yan gagalawin. But if ever man may ipagalaw naman ako, I won't lie about it if I ever get asked because it's the modern day na people are getting it done. It's just not for me. It's just not something I do, you know. For now at least. Namagalang talaga yung mata ko from crying. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.